Magandang gabi sa lahat ng inyong mga solid HTV positive listeners. Maikli lamang po ang ibabahagi kong ito. Kayo na pong bahala, Sir Red, kung para sa sindak or sa hilakbot po ito pwede. By the way, ako po si Jackie ng Taytay Rizal. Ang unang kwentong katatakutan na nais kong ibahagi ay nangyari nung ako po ay grade 3 pa lamang sa Eastern Samar. Bagong lipat lamang po kami sa paupahan na iyon na may kalakihan naman kumpara sa nauna naming natirhan. Isa siyang malaking kubo pero meron po siyang second floor, may malawak na lote na nababakuran ng kawayan. Sa likod ng bahay, doon makikita yung malawak na lupain na siyang pinagtataniman ni na mama ng iba't ibang klase ng gulay na siyang ibinebenta naman niya sa mga kapitbahay namin. At maliban doon, meron din pong 2 klase ng malalaking puno na kitang-kita sa tapat ng pinto ng kusina namin. Nabanggit ko po itong punong ito dahil dito po ako naka-experience ng hindi ko maipaliwanag. Nagsimula yon isang tanghaling tapat after ng uwian namin galing ng school. Tandang-tanda ko pa nga po na pagka-uwi ko, dumiretso ako sa likod bahay matapos kong ibaba ang mga gamit ko sa eskwela at hinanap ko po si mama. Ang alam ko po kasi, matik na kapag wala siya sa loob ng bahay ay nasa likod na siya ng bahay namin at naglalabada. Pero nagtaka ako kasi hindi lang pala si mama ang nasa likod. Narinig kong may kinakausap siya at tumatawa pa nga. Ngunit nung tinanong ko naman siya kung sino ang kausap niya habang nagsasampay ng malalaking kumot dahil wala naman din akong nakitang ibang tao noon maliban sa kanya, bigla po siyang lumingon sa likuran niya at nagulat pa nga siya na wala na daw yung kausap niya. Kapitbahay daw namin iyon na lalaki. Lumapit lang daw kay mama para makipagkwentuhan. Nagtataka na lamang si mama kung paano daw na bigla-bigla na lang nawala yung kausap niya nang hindi nagpapaalam nang madinig ang boses ko at akmang lalapit na sa kanya. Matapos nito, Sir Red, kapansin-pansin ang halos madalas na pagkakasakit na ni mama, kaya't pinatawas namin siya sa isang kilala at magaling na albularyo sa lugar namin. Ngayon po ay wala na siya, sumakabilang buhay na, dala ng katandaan. Pero naaalala ko ang sinabi ng naturang albularyo. Ayon dito, may lalaking engkanto daw na nagkakagusto kay mama at nakatira ito sa likod bahay. Sumakalipas ang ilang araw, naging maayos naman ang pakiramdam ni mama kaya't balik muli siya sa paglalabada. So ako naman nung panahon na iyon, gumagawa ng assignments kaya naisip kong sa may lamesa na muna sa bandang kusina mag-aral para magpaturo na rin at the same time kay mama habang siya ay naglalaba sa labas. Hindi ko napansing umalis pala si mama upang umigib ng tubig sa poso na may ilang bahay ang layo mula sa amin. Sunong may tinatanong na ako. Wala po akong sagot na nakuha. Kaya napatingin ako sa labas ng bahay. Gabi nang mangyari ito, Sir Red, kaya't sobrang dilim talaga sa likod ng bahay namin dahil gasera lang ang ilaw na gamit namin maging ang mga katabing bahay. Wala pa po kasi mga nagpapakabit at hindi pa halos umaabot doon ang mga kable ng kuryente gawa nga ng liblib ang lugar namin. So habang hinahanap ko na si mama, may napansin po akong kakaibang liwanag sa parte kung saan naroroon yung 2 malaking puno. Tinitigan ko po talaga ito ng mabuti upang makasigurado kung ano nga ba yung kakaibang ilaw na nakikita ko. So habang tumatagal, nasasanay ang mga mata ko sa dilim at mas lumiliwanag o lumilinaw siya sa akin. 2 kulay green, Sir Red,
Nahugis ng mga mata ang naroroon sa mismong puno. Nung unay hindi talaga ako halos makapaniwala na talagang tinitigan ko pa iyon at yun pala'y nakikipagtitigan din sa akin. Matapos ay napansin kong nagkaroon na rin ng ilaw sa gitna ng dalawang puno at kung ide-describe ko siya ay para na nga po siyang portal at daanan. Sa takot ko ay sinara ko at nilock yung pinto namin hanggang sa marinig kong tumatawag si mama sa labas at naaalala ko pa ngang hindi ko siya agad pinagbuksan dahil sa takot na baka mamaya hindi talaga siya yung nasa likod ng pinto. Hindi ko po ito binanggit kay mama, lalong-lalo na yung nakita kong dalawang mga liwanag at ang akala ko yun na ang huli. May time din na matutulog na kami. Bigla-bigla nagsalita na parang may kinakausap si mama. Pinilit namin siyang gisingin pero imbes magising ay nagalit pa siya sa amin at pinapaalis niya kami dahil nahaharangan daw namin ang kausap niya. Sinampal na lamang siya ng malakas dahil kahit anong yugyug sa kanya ay hindi talaga siya nagigising. Nang oras na magising si mama, masama na naman ang pakiramdam niya at may mataas na lagnat. Sa kanya palang kwinento na gusto na daw siyang isama nung lalaki sa lugar nila pero tumanggi daw si mama dahil ayaw niyang iwan kaming mga anak niya. Sa galit ng stepfather ko kinabukasan ay kumausap siya ng mga taong pwedeng magputol ng mga puno. Pero si Red, isa lang sa dalawang puno ang naputol nila dahil pagkatapos putulin yung una ay nagkasakit naman ng matindi yung isa sa mga hinire ni stepfather na magputol nito. Sa takot na pati yung iba pa ay magkasakit, hindi na lang nila tinuloy ang pagputol sa ikalawa at ito yung mas malaking puno. Gumaling naman si mama pero napagdesisyonan na lamang namin na lumipat na din ng ibang matitirhan dahil yun din ang unang payo ng albularyo na tumingin kay mama. Mas gugustuhin pa namin tumira sa mas maliit na bahay kesa sa mas mura nga at malaki-laki pero may kapitbahay ka namang engkanto. Good evening sa lahat. Ako nga po pala muli si Jam. Update ko lang po kayo sa mga nauna ko pong naisubmit na at ito ay may kaugnayan sa anak kong lalaki na may alagang duwende na nahagip sa likod bakuran at sa kasalukuyan Sir Red, awa naman ng Diyos ay okay na po ang kanyang health at ang kanyang kabuang kalagayan. Palagi na rin po niyang suot-suot ang pangontra. Pasensya na po at medyo natagalan ang aking update na ito. Sa entry ko pong ito ay inattach ko na po ang video kung saan dyan po makikita yung mismong pinagtumbahan ng puno na kung saan dyan din yung same exact location na naglaro yung aking anak at dyan nga niya nasaktan ang isang duwendeng pula. So nabanggit din po pala ng albularyo base sa pagre-refresh ko ng aking memorya tungkol dito, sinabi niya na may nakikita daw itong albularyo na punong natumba at doon namamalagi o namamahay ang duwende. So nung araw na pinapagamot po namin ang aking anak, wala pa po akong naikwento kay nanay na albularyo na meron dun sa likod bahay namin na natumbang puno. Kasi kung bakit, tinitest ko po talaga ang kanyang full capacity at ang katotohanan kung kaya ba niyang magpagaling, subalit nang dire-diretso niyang sinabi ito, doon ako kinilabutan sapagkat tama ang kanyang sinabi. Tapos balik naman tayo sa paghawak niya sa kamay ko at sabi niya may bantay din daw pala akong duwendeng puti na galing naman dito sa loob ng bahay namin. Kung updated at solid HTV positive listener ka, may isinabmit ako o ipinadala na kwento dati na kung saan nabanggit ko nga na may alaga nga kaming duwendeng puti at pamilya po sila. Subali, 2 mag-asawa at 2 ang anak nila. Sa pagkakasense ko, Sir Red, ang anak nila ay babae at lalaki.
So sabi ni Nanay Albularyo na isa doon ay bantay o alaga ko na din daw. Tapos sabi pa niya, gusto ko daw bang makita ang mga ito. Mariin kong tinanggihan. Sinabi ko na ayoko at baka mabigla ako at hindi ko na sila tuluyang malimutan. Tapos ang sabi niya sa akin, Neng, yung third eye mo medyo bukas kaya siguro nagpapakita sila sa panaginip mo at hindi sa realidad. At yun nga din ay napagtanto ko, Sir Red, kung bakit hindi sila nagpapakita in reality ay dahil kinokontra ko talaga na hindi sila makita although malakas ang pandama ko na kasama ko nga sila. So matapos hawakan ni Nanay Albularyo ang aking kamay, sinubukan naman niyang hawakan ng ulo ko. Dinasalan niya ako at hinipan para daw sumara ang aking third eye. Subalit sa pag-aakala kong okay na, bumalik po ako after 1 month at nagpahilot naman ako kasi tinrangkaso ako at sabi niya, puno ng lamig ang katawan ko. And guess what? May inamin na naman siya at may natuklasan. Bakit bukas na naman ang mata mo? Di ba sinara ko na yan? Ako naman, ang sagot ko, bukas na naman ho. Anong itsura? Alam mo yung mata na parang nasisilaw? Ganoon, nakabukas ng bahagya. Pero imposible. Sinara ko na ito. Pero bakit kaya nagbubukas na naman? So tapos sinabmit na naman niya ako sa same procedure. Hanggang sa sinabi niyang, oh, okay ka na. Sadyang matigas ang ulo ng duwende mo. Minsan sumusubok siyang lumapit sa'yo. Kaso dahil may pangontra ka na, para siyang napapaso. Bago nga kami umalis doon, Sir Red, ay pinayuhan ako ni Nanay Albularyo na wag ko na daw hahayaan din na umaakyat ang aking anak sa likod bahay, lalo doon sa natumbang puno kasi nga bahay iyon ng duwende. Hindi raw makapasok sa bahay namin yung pulang duwende, gawa nga ng may alaga daw kaming pamilyang puting duwende. Madami din po siyang napansin sa mga anak ko, subalit 3 po silang tinignan. Una, yung panganay ko na may alaga din daw na pulang duwende pero mabait naman daw. Since baby pa raw siya, naroroon na iyon at nakabantay. Okay daw ito para sa anak kong panganay. Sa pangalawa, nakahagip daw po ito ng pulang duwende na hindi sinasadyang natipuhan siya. Habang ang huli, sa bunso kong babae, tumitig si Nanay Albularyo at nakita ko siyang ngumiti. Hanggang sa sinabi niyang, kakaiba ang batang ito. Basta may kakaiba sa kanya. Ano pong kakaiba? Hiniling mo bang magkaroon ng babaeng anak? Opo. Hiniling ko siya sa simbahan. Dinirikan ko pa po ng kandila yan. Tsaka bukod pa po dun, nung pinagbubuntis ko na po siya, nanaginip po ako. Ang laman na panaginip ko po ay yung parang may sombrerong green na patrianggulo. Tapos panay ang galaw nito kaya napatanong ako kung ano yun. Hindi ko nilapitan sa panaginip ko iyon pero nagsalita po yun. At ang sabi, pakisabi nga sa mama mo, gawan niya ako ng damit na kulay berde na overall ang itsura. Sinabi ko pa nga sa kausap ko sa panaginip na iyon, paano ka naman gagawa ni mama hindi ka naman niya nasusukatan? Pero siya, ang sagot, basta alam na niya yun. Basta gawan lang niya ako tapos pag natapos, ilagay mo sa ilalim ng lamesa sa kusina. May makikita ka doon na basket, doon mo ilagay. Tapos sumiling ka na ng lahat ng gusto mo at makukuha mo. Natawa pa nga ako noon at sinabi kong, aba, ang dami mong request ha. Baka naman may kapalit yung sinasabi mo. Ayokong tanggapin kung ganyan. Pero kinumpirma ng kausap ko na wala daw itong kapalit basta't gawan lang daw ni mama ng damit. So ginawa naman nga siya ni mama kasi may makina noon si mama sa bahay
at marunong din naman siya talaga na magtahi. So ako yung naglagay matapos gawin ni Mama yung damit na green doon sa ilalim ng lamesa sa kusina. Hanggang sa ilang araw, linggo at buwan ang lumipas nang maglinis si Mama at nakita niya yung damit at sabi niya hindi pa rin kinukuha kaya inilagay ko na lang sa ilalim ng kama ko. Subali Sir Red yung kwarto kasi ni Mama, doon namamalagi yung pamilya ng duwending puti na dati ko na rin pong naikwento at ito nga lumiit ako sa panaginip ko at nakapasok ako sa bahay nila. So nilipat at nilagay nga ni Mama sa ilalim ng kama niya at nang maglinis si Mama ng buong kwarto. Believe me Sir Red, wala na yung damit na tinahi niya at ang paniwala niya ay baka kinuha na nga ng duwende. So balik tayo doon sa sinabi ni Nanay Albularyo na may kakaiba sa bunso ko. Ang sabi niya, dalawa lang daw ang pwedeng mangyari. Yung anak ko daw na pwedeng hiling ko sa langit o pwedeng hiling ko din daw sa lupa. Kung kaya't nabanggit ni Nanay Albularyo na lagyan din daw po namin siya ng pangontra at baka pagdating daw ng 18 years old nito ay bigla na lang daw magkasakit ang bunso ko at baka kunin. Kinabahan ako sa sinabing iyon ni Nanay Albularyo. So ang sabi niya, oorasyonan na lang daw niya ang anak ko para kahit papaano ay meron siyang binaon mula dito kay nanay. Hindi ko nakita pero pinabigkas niya sa akin ang buong pangalan ng anak ko at maging yung birthday niya. Sabi niya ay okay na siya at inihipan pa nga sa ulo. Kaya sa makatuwid, lahat po kaming nakatira dito sa bahay ni Mama ay may suot na pangontra. Yung pangontra na maliit na kulay red na itsurang bag na may taling pula ay pwede din daw po namin na basain basta't wag dadalhin sa lamay o sementeryo. In case na hindi talaga maiwasan tanggalin daw ito, ibalot daw sa pulang tela at hanggang sa ngayon ay ginagawa po namin ito at sinusuot. Ang pangontra pala ay may iba't ibang purpose. Sa akin, iwas palipad hangin at inggit ng ibang tao at may protection din sa lamang lupa. Habang sa mga anak ko naman, protection din sa mga masasamang lamang lupa at kaluluwang ligaw. Sa asawa ko naman, pangontra sa inggit kung sino man daw sa katrabaho at sa biyahe niya. Pwede naman daw hindi minsan suotin, basta't ibalot na lang sa pulang tela kesa pabayaan sa kung saan. Kasi kapag pinabayaan daw namin ito, kusa daw itong aalis sa amin at hindi na mahahagilap pa. Katulad na lamang po ng nangyari sa bayaw ko, asawa ni ate. Si ate ay naniniwala sa mga ganito kaso yung asawa niya ay hindi. Pero binilhan pa din daw po niya si bayaw ng ganitong klaseng pangontra sapagkat lapitin ng kulam ang aking bayaw. So dahil hindi naniniwala ang bayaw ko rito, nawala daw po yun sa katawan niya kasi pinardibli lamang daw niya ito sa gilid ng shorts niya. Kaya sabi ni Albularyong nanay, wala naman daw masama kung paniniwalaan pero kung kukontrahin mo talaga, aalis talaga sa'yo. Sulitin ko na rin Sir Red, yaman din lang at meron pa akong sapat na oras para isulat ito. Ito naman po ay tungkol sa ginawang orasyon sa mama ko ng kabit ni Papa. Ang nagbayad daw ng orasyon ay si Papa. So habang nasa albularyo kami noon, isiningit kong itanong ang tungkol kay Papa pero sabi nung nanay na albularyo, may picture daw ba ako ni Papa? Sakto naman nadala ko yung CP ko at wala pa akong kinikwento pero basta't ang naging tanong ko, Nay, ano po nakikita niyo kay Papa? Ang sagot niya, Naku, nasaan ang Papa mo? At nag-decide siya na hawakan yung litrato. So ako naman ay napatanong kung bakit. Sa katunayan kasi nang mangyari ito Sir Red ay malayo si Papa dahil nang sandaling iyon ay naroroon siya sa Laguna. Aaminin ko na lang din po yung backstory. Kaya po siya nasa Laguna kasi may iba ng pamilya si Papa.
At kung susumahin ko kung ilang taon na po niya kaming iniwan, may 12 years na po siyang hindi umuwi dito. Pero sa ngayon ay may koneksyon o kaya komunikasyon kaming dalawa ni Papa sa pamamagitan ng cellphone o kung minsan man ay dumadalaw naman siya dito sa bahay. Sumabalik tayo sa konvo namin ni Nanay Albularyo. Sinabi ko nga na nasa Laguna na siya nakatira. Sabi naman ni Nanay Albularyo, sayang daw sapagkat gusto sanang mahawakan ni Nanay Albularyo ang maitim na ulo ni Papa. Tinanong ko kung bakit, anong itim? Ang sabi niya, may iba nang kinakasama ang papa mo, no? Sa pagkakataong ito ay si Mama na yung sumagot. Kasama ko nga siya nagpapatingin nung nagkatrangkaso ako. Inamin agad ni Mama na may iba nang pamilya si Papa. Tas sabi naman ni Nanay Albularyo, ang tatay mo, Ining, matagal nang dinadasala ng itim na mahika. So nagtaka ako kahit na mataas ang lagnat ko noon, Sir Red. Nasabi nga po yan sa amin nung mga naunang nagbasa kay Mama. Sumagot ulit si Nanay Albularyo ng matagal na siyang inoorasyonan. Ewan ko ba kung anong klaseng orasyon yun. Basta't ang nakikita ko may gumagawa ng ganito sa papa niyo. Ang nais nung gumagawa nito sa kanya ay ang burahin kayo ng tuluyan sa isip ng papa niyo para hindi na umuwi sa inyo. Sabihin mo nga kung tama. Maraming pera tong papa mo, no? Hanggang sa natandaan ko, way back high school po ako, ang trabaho ni Papa ay engineer. Pero never kaming nakaranas ng marangyang buhay kasi uuwi man siya dito, kakarampot lang daw ang ibinibigay kay Mama. Tapos minsanan pa ako umuwi, kumbaga Sabado ay naririto tapos madaling araw ng Linggo ay aalis na. So sabi ni Nanay Albularyo, Neng, dapat madala mo si Papa mo dito kasi grabe na yung ginagawa sa Papa mo. Alam mo yung binubura na nga kayo sa isip niya, tas para na siyang sunod-sunuran sa babae niya. And that time, pinakita ko rin ang picture ng kinakasama na ni Papa at ang hatol ni Nanay na Albularyo ay, naku Neng, may alam tong babae sa sinasabi ko. Nagpapagawa to minsan at may pinapainom sa Papa mo. Sumadami kaming napag-usapan although hindi ko na maalala yung iba. So natapos yung paghilot sa akin dahil sa trangkaso ko, bumalik ata ako after 3 weeks at nagpahilot naman si Mama kasi nakakaramdam siya ng pananakit ng tuhod at yun, may nakita si Nanay Albularyo na buhangin nung hinilot niya si Mama sa tuhod at ang sabi ng Albularyo, "Nako Nay, may gumagawa ng orasyon sa iyo. Babae. Nakakaramdam ka ba na parang mainit yung tuhod mo minsan? Yun bang para kang tinutulak?" Si Mama naman ay sumagot ng, "Opo, sobrang init ng tuhod ko kahit malamig naman ang panahon. Basta umiinit tapos bigla-bigla na lang pong mamamaga. Tas nagwawalis din ako sa likod ng bahay namin, bigla-bigla na lang ako natutumba na parang may tumulak sa akin. Mabuti na nga hindi tumama yung mukha ko sa kawayan. Kung hindi baka kung ano na nangyari sa akin." Naku Nay, dinadarang ka sa apoy tapos may picture ka sa kanya, kaya kanya dinadarang sa apoy. Ginagawa nila ito para bigyan ka ng sakit at gawin kang baldado. Kasi may balak siyang masama sa iyo. Nagsiselos ang babae ng mister mo. Pati ata yung bahay ninyo ay gustong makuha. Sagot naman ni Mama kay Nanay Albularyo, "Ay nako, kahit kunin na niya lahat ng mga nakapangalan sa akin. Pero bakit pa niya ako lulumpuhin? Nasa kanya na nga ang asawa ko. Hindi ko na nga sila kinasuhan. Inabandon na nga niya yung 2 anak niya. Tapos ganyan pa ang gagawin nila sa akin?" Si Nanay Albularyo naman ay nagsalita muli ng, "Nay, gusto niyang siya ang pumalit sa iyo. Gusto niyang siya ang tanggapin ng mga anak mo na maging ina para magkasama-sama na sila.
Habang minamasahe si mama ay kitang-kita ang pagkainis niya. Madami pang ang nakuhang buhangin sa likod ni mama at inurasyonan siya at ang tanong ni nanay kay mama, "Gusto mo bang gantihan ko sila?" Siyempre nagulat naman si mama sa sinabi ni Nanay Albularyo kung kaya't, "Ay nako, takot po ako sa ganti-ganti na yan." Sinabi naman muli ni Nanay Albularyo, "Yun nga kung pwede lang silang magantihan kasi puti naman ang kapangyarihan ko. Kaso baka ang impact nun, kundi sa mga anak mo o kaya sa mga apo mo ang balik." At talagang mariing tinanggihan na ni mama iyon. Nirekomenda na lang ni Nanay Albularyo na, "Ganito na lang, bigyan na lang din kita ng kwintas para kung may gawin man sa'yo na hindi maganda, ililihis lang." Itong kwintas na ito, Sir Red, ay yung katulad ng ibinigay sa akin at sa mga anak ko na pampaiwas o pangontra sa mga lamang lupa, barang at palipad hangin. So after ng usapan ay pumayag si mama at Sir Red, may bayad po yun at may kasamang langis. Itong botelya ng langis na ito ay umiinit sa tuwing may ibang entity na malapit sa iyo. Kahit po mga aswang o mga masasamang elemento, kumukulo yung langis na ibinigay ni Nanay Albularyo. Ang sabi, takpan lang daw ito at huwag masyadong isara, pero once kumulo, hindi naman daw yun sasabog. Bago kami umalis ni mama kay Nanay Albularyo, muli ay sinabi ni mama na wag na daw gagantihan. Bahala na daw po ang karma at ang Diyos sa kanila. Matapos noon ay sumang-ayon naman na si Nanay Albularyo. After 1 to 3 months, bumalik na naman kami kay nanay para magpahilot at sa pagkakataong ito, yung bunso kong kapatid na teacher na ang dinala namin doon. Ang sabi ay natapilok lang daw ito sa school pero hindi pa man po tuluyang nakakapasok ang kapatid ko. Nakita agad ni Nanay Albularyo na may tumulak daw sa kapatid kong teacher sa hagdan sapagkat napagkatuwaan daw siya sa eskwelahan. Tinanong pa nga ni Nanay Albularyo kung bago lang daw ba siya sa lugar na iyon. Sagot ng kapatid ko ay mag-iisang taon pa lang siya doon. Bale na sa kabilang Caloocan po siya nagtuturo. Kami naman ay naririto sa North. Sabi ni nanay, "Nako, napagkatuwaan ka. Isang hakbang na lang sa hagdan, tinulak ka." Sabay sagot naman ng kapatid ko na, "Opo, isang hakbang na lang talaga noon at natapilok pa po ako." Na-shock talaga yung kapatid kong teacher at hindi naman talaga kasi siya paniwalain sa mga ganito. Pero dahil sa mga sinabi ni nanay na wala pa nga pong nagkikwento, unti-unti ay naniniwala na siya na totoong nag-e-exist ang mga ganitong klaseng elemento. Hanggang sa naikwento namin ang isang malungkot na balita kay Nanay Albularyo. Hanggang sa natuon na naman ang kwentuhan namin tungkol kay Papa. At dito nga ay naglakas na ako ng loob na tanungin si Nanay Albularyo kung may ginawa pa ba siya kay Papa katulad nung huli na punta namin na tungkol sa ganti-ganti. Ang sabi ni nanay, hindi ko ginawa. Di ba ayaw nyo rin? Tapos hindi ko naman hiningi yung buong pangalan ng papa nyo at ang birthday niya." Sabi naman ni mama, "Naku, alam mo ba nay, namatay na yung asawa ko." At nagulat si Nanay Albularyo. Napatanong kung bakit at ano ang ikinamatay. Nakakabigla dahil wala naman talaga siyang ginawa, Sir Red. Pero ako na po ang nagsabi at nagsalaysay sa kanya ng, "Inatake po siya sa puso, Nay. Tumaas daw muna yung BP niya kasi after work pala ay nagluto pa siya sa barracks nila. Pagod na siya sa maghapong pagtatrabaho noon. Tapos siya pa din daw pala ay nag-insist sa mga tao niya na magluto ng uulamin nila. Nasa Cavite po noon si Papa at ako naman ay naririto sa North Caloocan. Mainit din po kasi yung temperatura nung maghapon na iyon hanggang sa may tumawag na lamang po sa amin
Yung kinakasama ni Papa, binalita sa amin na nasa ospital daw sa Cavite si Papa. Habang kinikwento ko ito kay Nanay Albulario, Sir Red, magkahalo-halo ng emosyon na nararamdaman ko. Alam na alam ko po ang kwento sapagkat ako po ang lahat ng umasikaso sa documents ni Papa sa ospital. Pero nung nilamayan si Papa ay doon na sa kanyang kasalukuyang kinakasama. Fresh na fresh pa rin sa isipan ko talaga ang pangyayari nung namatay si Papa ng 5 AM ng kinabukasan. Naikwento ko po tuloy ng dire-diretso at detalyado kay Nanay Albulario ang lahat ng nangyari. Hanggang sa hiningi ulit ni Nanay Albulario ang picture ni Papa at sabi, "Naku Neng, ang papa ninyo ang sumalo ng gagawin sana sa mama mo." Pumikit po si Nanay Albulario, Sir Red, at ang nakita niya ay ganito. Nakaupo ang papa mo sa ewan ko ba kung sofa ito o kama. Tapos yung babae, kinakausap siya. Nakatayo yung babae habang tinatanong si papa mo ng, "Anong gagawin natin sa asawa mo?" Pumayag ang papa mo pero dahil maitim na nga ang ulo ng papa mo, naging sunod-sunuran na lang ang papa mo kahit alam niyang mali. Pumayag si papa mo. Nakaharap pala sila sa salamin na dapat ang tatamaan ng sumpa ay yung babae, kaso biglang umalis yung kinakasama ng papa mo at tumama sa kanya ang lahat. Nabitbit ng papa mo ang sumpa kaya bigla siyang namatay. Ayon sa mga doktor, Sir Red, ang kinamatay ni Papa ay high blood kaya naputukan po siya ng ugat sa ulo. At sabi pa nga din ng doktor nung panahon na naroroon siya at nakakonfine, mabuhay man daw si Papa pero lantang gulay na. Dahil unconscious na si Papa ay lalo pa daw pong bumibilis ang tibok ng puso niya at doon na siya nasawi. Dahil may binigay po kay Mama na pangontra, si Papa daw ang sumalo ng sumpa na gagawin sana kay Mama nung kinakasama ni Papa ngayon. Naiyak talaga ako kasi 3 years pa lang ulit nagpapakita si Papa sa amin sa bahay. Kumbaga inuunti-unti na daw po niyang maging civil nila Mama para na rin po sa mga apo nila. Nawala pa siya. Gusto ko pa nga po sana magkaroon kami ng family picture kasi yun yung wala sa amin at balak ko din sana mag-aral ulit ng pagdadrive sa kotse ni Papa kaso life is really unfair, Sir Red. Kahit 2 years nang wala si Papa ay sariwa pa rin sa isipan ko ang pagbibisi-bisita niya sa amin lalo sa tuwing naa-assign siya sa isang site na malapit dito sa Caloocan. Actually ay nasa TikTok ko po yung isang video ni Papa nung siya ay nasa morgue na kaso hindi ko na lamang po isi-share baka makita pa nung kinakasama niya at madinig pa itong topic natin na ito. Yung pulang kwintas, Sir Red, ay naging malaki din ng tulong para sa amin. Hanggang sa ngayon nga po ay suot-suot pa rin namin. Yung kinakasama naman ng papa ko, since kami po ang nagkakakumustahan palagi, nakikwento siya sa akin na nakikita daw niya si Papa madalas sa kanila. Naisin ko man na sabihing sana all, magpakita din sana si Papa dito, pero minabuti ko na lamang po na hindi sabihin at baka maggalit itong kinakasama ni Papa. Sa ngayon, so far, Sir Red, wala naman pong iba pang masamang nangyayari at sana ay magtuloy-tuloy na ang bagay na ito.